Halos lahat yata sa atin may pangarap na business idea, di ba? Yung tipong, what if magtayo ako ng coffee shop? O kaya gusto ko mag-online store. Pero kasabay ng excitement, andyan din palagi yung kaba. Yung tanong na, paano kung malugi ako? Well, sa pag-uusap natin ngayon, aalamin natin kung paano ba natin tatanggalin yung hula-hula at takot sa pagnenegosyo at palitan yan ng kumpiyansa at isang malinaw na plano. Para maging mas malinaw, isipin mo na lang to. Nagdadrive ka sa gitna ng EDSA, rush hour, tapos bigla kang piniringan. Nakakatakot, di ba? Ganyan na ganyan daw ang katumbas ng pagtatayo ng negosyo nang walang simulation. Sobrang delikado, magulo at, well, halos siguradong may masasagasaan kang problema. Ang malungkot, ang dami pa rin sa atin ang sumusubok magnegosyo sa ganitong paraan. At dito na nga pumapasok yung sikat na bahala na mindset. Yung tara, bukas na tayo, bahala na si Batman. Alam mo yon? Masarap pakinggan, pero sa totoo lang, sa mundo ng negosyo, yan ang pinakamabilis na daan papunta sa pagkalugi. Kasi, linawin natin, ang pag-asa sa swerte ay hindi isang business strategy. Isa yung pagsusugal at ang taya mo, yung pinaghirapan mong pera. Kasi kapag bahala na ang diskarte mo, dito na nagsisimula yung mga maliliit na butas na nagiging malaking problema. Baka yung supplier na napili mo, sobrang mahal pala. Baka yung presyo na nilagay mo sa produkto mo, sobrang baba naman, kaya pala lugi ka sa bawat benta, kahit ang dami mong customer. O baka naman sobrang taas, kaya walang bumibili. Bawat isang hula, bawat isang bahala na, ay pwedeng magpalubog sa'yo. At ito yung isang katotohanan na kailangan nating tandaan. Akala kasi ng marami, basta malakas ang benta, okay na, successful na ang negosyo. Pero ang katotohanan, maraming negosyong nagsasara kahit papuno palagi ang tindahan nila. Bakit kamo? Kasi hindi nila lubos na naiintindihan ang mga gastos nila. Simple lang yan eh. Pwedeng kumita ka ng 1 milyon sa benta, pero kung ang gastos mo naman ay 1.1 million, talo ka pa rin. Gets? So, ang tanong ngayon, paano ba nakakaiwas sa mga ganitong bitag ang mga matatalinong business owner? Meron ba silang sikretong magic formula? O baka naman may ginagawa lang silang kakaiba bago pa man sila sumabak sa giyera ng pagnenegosyo? Actually, walang magic. Simple lang ang sagot. Gumagamit sila ng business simulation. Ano to? Sa madaling salita, tinetesting muna nila yung business idea nila sa isang ligtas na lugar. Sa computer, sa isang tool, bago pa sila maglabas ng kahit isang kusing. Kung iisipin mo, para siyang flight simulator para sa mga piloto, pero this time, para sa mga katulad nating entrepreneur. At bakit? Sobrang importante nito. Tingnan natin tong proseso. Una, dahil sa simulation, nagagawa mong makita ang posibleng kita mo. At dahil nakikita mo yan, nagagawa mo ng kontrolin ang presyo mo para siguradong tama. Dahil tama ang presyo, naiiwasan mo yung mga magagastos na pagkakamali. Dahil dyan, mas naiintindihan mo yung mga numero sa likod ng negosyo mo, lalo na yung pinaka-importante, yung break-even point. At kapag alam mo na lahat yan, doon ka palang pwedeng mang-scale ng may kumpiyansa. So hindi na siya sugal, nagiging calculated move na siya. Okay, alam ko na iniisip mo. Ang ganda niyan, pero parang ang hirap naman yan gawin. Pangmalaking kumpanya lang yata yan. Tama ba? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang paraan para magawa mo lahat yan na parang pro gamit ang isang tool na sobrang dali lang intindihin. So ipapakilala ko sa inyo ang bago ninyong Business Co-Pilot, ang Tindabook. Ito ay isang business simulator na ginawa mismo para sa mga Pinoy entrepreneurs na gustong magsimula ng tama, matalino at higit sa lahat, may kumpiyansa. At hindi ito basta-basta. Isang kumpletong toolkit talaga siya. May management dashboard ka para sa isang tingin, alam mo na agad ang kalusugan ng negosyo mo. May product and service costing para alam mo ang tunay na gastos sa bawat item. Kung food business ka, nako, a big help ang recipe builder. At syempre, nandyan ang OPEX tracking at break-even analysis. May mga ready-to-use templates pa para plug and play na lang ang business idea mo. At pag-usapan natin yung pricing na madalas sakit ng ulo nating lahat. Sa Tindabook, ikaw ang masusunod. Gusto mo ba ng presyo na base sa target mong profit or margin? Pwede. O baka naman yung simple lang na markup mula sa gastos mo? Pwede rin. O baka fixed price ang kailangan ng produkto mo? Ang punto dito ay hindi ka na manghuhula. Ang desisyon mo laging nakabase sa totoong datos. At ito, isa sa pinakamahalagang numero na dapat alam ng bawat negosyante. Ang break-even point mo. Ano to? Ito yung magic number. Yung punto kung saan masasabi mong, okay,
nabawi ko na lahat ng gastos ko. Bawat benta mo pagkatapos ng puntong yan, yun na yung tunay mong kita. At ituturo sa'yo ng Tindabook kung ano yung magic number na yan para sa'yo. So heto ang tanong ko sa'yo. Magkano ba ang halaga ng peace of mind? Magkano ang handa mong ibayad para maiwasan yung mga pagkakamali na pwedeng umubos ng 10 o 100,000 piso sa'yo? Magkano ang halaga ng makatulog ka sa gabi ng mahimbing kasi alam mong tama ang mga desisyon mo sa negosyo? Heto ang sagot, 99 pesos. Oo, tama ang narinig mo, 99 pesos lang. Hindi yan monthly subscription. Isang beses na bayad lang para sa isang tool na pwedeng magligtas sa business dream mo mula sa mga pagkakamaling nagkakahalaga ng libo-libo. At ito na yung buong punto ng pinag-uusapan natin. Bago mo isugal yung ipon mo, yung 13th month pay o yung minutang mong puhunan, isimulate mo muna. Sa halagang mas mura pa sa isang order ng milk tea, binibigyan mo ang sarili mo ng pinakamagandang pagkakataon para magtagumpay. It's really about being prepared, not paranoid. 4 na salita lang ang kailangan mong tandaan. Plan, simulate, run, at saka scale. Ganyan ang tamang proseso sa pagbuo ng isang matatag na negosyo. Kaya itigil na natin ang panghuhula. Simulan mo nang maging isang calculated at matalinong founder. Bisitahin mo lang ang tindabook.com para makapagsimula. At ang iiwan kong tanong sa'yo, yung pangarap mong negosyo, handa ka na bang malaman kung kikita ba talaga ito? Halos